Sa loob ng 2 taon, si Isadora Isay Valderrama ay naging eksperto sa pagiging invisible. Sa likod ng malalaking salamin, maluluwag na blazer at laging nakayukong ulo, naging pambansang punching bag siya ng Vanguard Group of Companies. Siya ang assistant na tagatimpla lamang ng kape, ang manang na pinagtatawanan sa elevator at ang hamak na empleyadong tinatapak-tapakan ng mga naglalakihang pangalan sa industriya. Ngunit sa bawat insultong tinatanggap niya, may isang katotohanang pilit niyang kinukubli sa ilalim ng kanyang balat. Siya ang asawa ng kanilang Diyos. Siya ang babaeng pinakasalan ni Sebastian Vance Vanguard, ang kinatatakutan at mailap na CEO na tila yelo ang puso. Isang lihim na kasunduan ang nagbuklod sa kanila, isang sumpaan na mananatili sa dilim hanggat hindi pa napapatunayan ni Isadora ang kanyang sarili. Hanggang sa dumating ang gabing sinagad ng tadhana ang kanyang pasensya. Sa gitna ng isang marangyang dinner, sa harap ng lahat ng mapanghusgang mata, muling nilunok ni Isadora ang pait ng pangungutya ni Bianca Monteverde, ang babaeng nangangarap na maging reyna ng mga Vanguard. Sa tingin mo ba, pipiliin ka ng isang CEO? Isang chief na assistant na tulad mo? Ang gusto ng boss natin ay fresh at maganda, hindi isang basura. Napakamao si Isadora, naninikip ang kanyang dibdib sa hapdi ng katotohanan. Hindi dahil sa insulto, kundi dahil sa pagod na siyang magtago. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses na kasing lamig ng kamatayan ang bumasag sa halakhakan ng lahat. Bakit ka nakaupo sa tabi ko? Come sit with your husband, Isadora. Sa isang pangungusap, gumuhong mundo ng Vanguard Group, ang maskara ng manang ay tuluyan ng nabasag. Ngunit sapat na bang pag-amin ni Vance para hilumin ang mga sugat sa puso ni Isadora? O ito nang simula ng isang digmaan kung saan kailangang patunayan ng isang hamak na assistant na ang reynang minaliit nila ay may kakayahang sunugin ang buong imperyo para sa kanyang dignidad. Ang gusali ng Vanguard Group of Companies ay isang tore ng salamin at asero na sumisimbolo sa kapangyarihan at yaman. Sa loob nito, ang hierarchy ay malinaw. Ang magaganda at mayayaman ay nasa itaas, habang ang mga tulad ni Isadora Isay Valderrama ay tinuturing na bahagi lamang ng background. Nagmamadali si Isadora habang bitbit ang 3 tray ng kape at isang makapal na folder. Ang kanyang suot na green na blazer ay 2 beses ang laki sa kanyang maliit na pangangatawan at ang kanyang makapal na salamin ay laging dumudula sa kanyang ilong. Isay, ang bagal mo naman. Kanina pa naghihintay ang marketing team, sigaw ng isang senior associate, habang pabalibag na nilapag ang mga papeles sa kanyang desk. Pasensya na po, nahuli kasi ng dating ng kape sa lobby. Mahinahong sagot ni Isadora. Hindi siya nagtataas ng boses. Hindi siya nakikipagtalo. Sa loob ng 2 taon, naging eksperto siya sa paglunok ng pride. Habang naglalakad patungo sa conference room, hinarang siya ni Bianca Monteverde. Si Bianca ang depinisyon ng perfection sa Vanguard. Suot ang isang hapit na Chanel suit. Bawat takbang niya ay amoy mamahaling pabango. Oops, watch where you're going, mana. Maingat na iniwas ni Bianca ang kanyang mamahaling bag sa daraanan ni Isadora. Baka patalsikan ng kape mo itong bag ko. More than your annual salary ang halaga nito. Baka hindi mo kayang bayaran. Nagtawanan ang mga alipores ni Bianca. Sanay na si Isadora sa ganitong eksena. Pasensya na, Miss Bianca. Marami lang talagang inuutos sa akin na trabaho na dapat sana ay sa inyo, banayad ngunit may talim na sagot ni Isadora. Natigilan si Bianca. What did you say? Tumingin ng diretso si Isadora, hindi natitinig sa nanilisik na mga mata ng executive. Sinasabi ko lang po na kung hindi niyo pinapasa sa akin ng mga report na kayong dapat gumagawa, hindi ako magmamadali ng ganito. Excuse me. Mabilis na nilagpasan ni Isadora ang grupo ni Bianca. Ramdam niyang nag-aapoy na tingin nito sa kanyang likuran. Sa bawat gabi na umuuwi siya sa mansyon ng mga Vanguard, tinatanong niyang kanyang sarili kung hanggang kailan niya kayang tiisin ang ganitong buhay. Pagdating niya sa kanyang maliit na cubicle, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa isang private number. Eat lunch. I'll see you at the gala tonight. Don't be late, wife. Napabuntong hininga si Isadora.
Si Sebastian Vance Vanguard, ang kanyang asawa sa papel, ang kanyang boss sa opisina, at ang kanyang pinakamalaking sikreto. Sa gabi, siya ang rina sa kama ni Sebastian, ngunit sa umaga, siya ang basahan na tinatapak-tapakan ng lahat. Isinandal ni Isadora ang kanyang ulo sa sandalan ng kanyang upuan. Kinapa niya isang malit na kwintas na nakatago sa ilalim ng kanyang maluwag na polo. Isang singsing na may dambuhalang brilyante na nakasabit doon bilang pendant. Kaunti na lang isay, bulong niya sa sarili. Darating din ang araw na sila naman ang titingala sa'yo. Ang The Grand Conservatory ay kilala bilang isa sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Ngayong gabi, ang buong marketing at administrative department ng Vanguard Group ay narito para sa isang team dinner. Ang paligid ay puno ng kumukutitap na kristal at ang amoy ng mamahaling alak, ngunit para kay Isadora, ang hangin ay tila puno ng lason. Dahil sa kanyang itsura, nilagay siya ng mga kasamahan sa pinakadulo ng mahabang mesa, ang bahaging halos hindi naabot ng liwanag ng chandelier. Siguraduhin mong hindi ka magkakalat dito, Isay. Baka isipin ng mga waiter ay naligaw ka na pulube. Pangungutya ni Janine, ang kanang kamay ni Bianca. Hindi sumagot si Isadora. Tahimik niyang binubuksan ng kanyang table napkin. Pilit na hindi pinapansin ng mga matang nakatingin sa kanya na may halong dumi. Maya-maya pa'y dumating si Bianca na tila isang rina sa kanyang pulang cocktail dress. Umupo ito sa gitnang bahagi, ang pwestong nakalaan para sa mga VIP. You know everyone, malakas sa simula ni Bianca habang pinapaikot ang kanyang baso ng wine. I was just wondering, paano kinakapasok ang mga tulad ni Isay sa kumpanyang ito? I mean, look at her. She's an eyesore. Nagtawanan ng halos lahat ng nasa mesa. Napayuko si Isadora, kinukuyom ang kanyang mga palad sa ilalim ng puting tela ng lamesa. Sa tingin mo ba, pipiliin ka ng CEO boss natin? Gaya ng isang cheap na katulad mo, ni isang assistant lamang niya? Buweltang muli ni Bianca, diretsong nakatingin kay Isadora. Narinig ko kasi, balita sa lobby na may crush ka raw kay Sir Vance. How pathetic! Naramdaman ni Isadora ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Wala akong sinasabing ganyan, Miss Bianca. Look at you! No fashion sense and also nerd lady. So manang, ang gusto ng boss natin ay ang mga kagaya namin na fresh at magaganda, patuloy ni Bianca. Hindi pinapansin ang depensa ni Isadora. Vance Vanguard is a god. And gods don't look down at the dirt. They stay in the clouds with people like me. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Isadora. Hindi dahil naniniwala siyang tama si Bianca, kundi dahil sa hapdi na katotohanan kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito para sa isang kasunduan na unti-unti nang pumapatay sa kanyang pagkatao. Mababa bang tingin mo sa akin dahil assistant lang ako? Mahinang tanong ni Isadora. Sa pagkakataong ito ay nagangat siya ng tingin. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay nagbabanta ng isang bagyong hindi pa nakikita ng sinuman. Hindi lang mababa, Isay. Wala kang puwang dito, sagot ni Bianca. In fact, I'm planning to suggest your termination tomorrow. You don't fit the Vanguard image. Eksakto sa sandaling yun, biglang bumukas ang malaking pintuan ng dining hall. Ang tawanan ay biglang napalitan na nakakabinging katahimikan. Pumasok sa Sebastian Vance Vanguard. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na simoy na nagpapatigil sa bawat tibok ng puso sa silid. Hindi ito tumingin sa kahit na kanino. Ang kanyang mga mata ay diretso sa dulo ng mesa, sa babaeng nakayuko at tila nilalamon na ng pait. Napakamao si Isadora. Huwag ngayon, Vance. Huwag mong ipakita na nasasaktan ako. Pagsusumamo niya sa kanyang isip. Hindi niya alam, ang bawat salitang binitawan ni Bianca ay narinig ng lalaking kapapasok pa lamang. Bawat hakbang ni Sebastian Vance Vanguard sa loob ng dining hall ay tila tunog ng isang orasang nagbibilang ng nalalabing sandali ng katahimikan. Ang kanyang aura ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Hindi siya lumingon sa mga empleyadong halos mapatayo sa kaba. Sa halip ay diretso siyang naglakad patungo sa gitna ng mesa. Mabilis na tumayo si Bianca. Suot ang kanyang pinakamatamis at mapanlinglang na ngiti. Agad niyang hinila ang bakanting upuan sa kanyang tabi, ang pwestong nakalaan para sa CEO. Good evening, Vance. Kakarating lang namin. Tamang-tamang dating mo para sa main course. Malambing na sabi ni Bianca.
Ang boses ay tila himig ng isang sirena na naghahanap ng biktima. Tumigil si Vance ngunit hindi siya umupo. Tinignan niyang upo ang inilaan ni Bianca. Pagkatapos ay malamig niyang tinitigan ng babae. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit na pilit niyang kinukubli. "Bakit ka nakaupo sa tabi ko?" tanong ni Vance. Ang boses niya ay mababa pero sapat na para manginig ang baso ng wine sa harap ni Bianca. Akala ko po kasi Vance, since we're partners in the new project." "Hindi mo ko kapantay para maupo ka sa tabi ko, Miss Monteverde." Putol ni Vance sa kanya. Ang lahat ay napasinghap. Ang dating special treatment ni nakala ng lahat ay naglaho sa isang iglap. Lumingon si Vance sa dulo ng mesa. Doon nakita niya si Isadora. Ang kanyang asawa ay nakayuko. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakabit sa lilayan ng kanyang maluwag na blazer. Ramdam ni Vance ang bigat ng pait na nararamdaman nito. Sapat ng 2 taon. Sapat ng pagpapanggap. "Isadora," tawag ni Vance. Dahan-dahang nagangat ng tingin si Isadora. Ang kanyang makapal na salamin ay bahagyang nakatabingi. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. May apoy na doon. Isang apoy na matagal niyang pinatay para sa kapakanan ng kanilang kasunduan. "Come sit with your husband," madiing utos ni Vance. Ang buong silid ay tila nawalan ng hangin. Si Bianca literal na napatras. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang mga empleyadong kanina lang ay nagtatawanan ay tila naging mga estatwa. "Vance? Anong ibig mo sabihin? Husband? Isang manang na assistant?" Pautal-utal na tanong ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng pagtanggi. Hindi siya sinagot ni Vance. Sa halip, si Isadora ang tumayo. Sa bawat hakbang niya patungo sa direksyon ng asawa, tila lumalaki ang kanyang anyo. Nang makarating siya sa harap ni Vance, kinuha ng lalaking kanyang kamay at hinalikan ito sa harap ng lahat. "Magmula ngayong gabi, wala nang magtatago," sabi ni Vance. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Bianca. Ang babaeng tinatawag niyo naman ng chief ay ang kaisa-isang babaeng may karapatang magdala ng apelidong Vanguard. "She is my wife, my queen." Hinubad ni Isadora ang kanyang makapal na salamin at nilapag ito sa mesa. Inayos niyang kanyang buhok at sa ilalim ng liwanag ng chandelier, lumitaw ang ganda na matagal niyang ikinubli. "Miss Bianca," simula ni Isadora. Ang kanyang boses ay hindi na mahina. "Sabi mo kanina, ang gusto ni Vance ay fresh at maganda. Siguro tama ka, pero nakalimutan mong sabihin na gusto niya ang isang asawang may utak at dignidad. Bagay na mukhang wala ka." Natahimik ang lahat. Ang manang na Isay na kilala nila ay patay na. At ang bagong Isadora Vanguard ay handa ng magasik ng lagim sa mga taong naging dahilan ng kanyang pagtitiis. Ang balita tungkol sa nangyari sa team dinner ay kumalat na parang wildfire sa buong Vanguard Group of Companies. Bago pa man sumikat ang araw, ang bawat sulok ng opisina mula sa guardhouse hanggang sa executive lounge ay wala ng ibang pinag-uusapan kundi ang tunay na pagkatao ng manang ng kumpanya. 8:00 ng umaga, ang elevator sa lobby ay bumukas at lumabas si Isadora. Ngunit hindi na siyang babaeng nakayuko. Wala nang maluluwag na blazer. Pinalitan to ng isang tailored emerald green power suit na hapit sa kanyang magandang hubog. Ang kanyang buhok ay naka-estilong sleek bun. At ang kanyang mukha ay sapat na naperpekto ng banayad na makeup na nagpalitaw sa kanyang matatapang na mata. Tahimik ang lahat. Ang mga empleyadong dati hindi man lang siya tinitingnan ay ngayon ay nakahanay sa magkabilang gilid ng hallway. Tila nagbibigay ng daan sa isang royalty. "Good morning, Mrs. Vanguard." Bati ng mga ito ng sabay-sabay ang mga boses at puno ng kaba at pag-aalangan. Tipid na tumango si Isadora. Hindi siya ngumingiti pero hindi rin siya nagpapakita ng puot. Dumiretso siya sa dating marketing department kung saan naroon ang kanyang lumang cubicle. Doon nakita niya si Bianca Monteverde na kasalukuyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit. Mugto ang mga mata at nanginginig ang mga kamay. "Nagmamadali ka yata, Miss Bianca?" Malamig na tanong ni Isadora habang nakasandal sa pinto ng opisina. Napalingon si Bianca, ang galit at hiyay naghahalo sa kanyang mukha. "Nakuha mo na ang gusto mo, Isadora. Sinira mo karir ko. Masaya ka na ba?" "Sinira ang karir mo?" Bahagyang natawa si Isadora. Isang tunog na parang kristal na nababasag. "Ikaw ang sumira sa sarili mo, Bianca."
Ang pagiging mapagmataas mo ang naghukay ng sarili mong libingan. I gave you 2 years to show me that you're professional. But you chose to be a bully. Huwag kang magmalinis. Ginagamit mo lang ang asawa mo para mapatalsik ako, sigaw ni Bianca. Eksaktong pumasok si Van sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang tingin ay nakapako lamang kay Isadora. Tila ito lamang ang mahalagang tao sa buong mundo. Actually, Bianca, singit ni Vance. Ang boses ay puno ng otoridad. Isadora wanted to keep you. Ako na pumilit na paalisin ka, but she made the counter-proposal this morning. Kunot noong tinignan ni Isadora ang kanyang asawa. Vance, I thought we agreed. We did, ngumiti si Vance. Isang bihirang ngiti na para lamang sa asawa niya. Bianca, you are staying, pero hindi bilang marketing head. Magmula ngayon, ikaw ang magiging junior assistant ng bagong hirang na vice president for operations. And who is that? Pautal na tanong ni Bianca. Tinaas ni Vance ang kamay ni Isadora. Meet your new boss, Isadora Vanguard. Siya ang magdedesisyon kung kailan ka karapat-dapat na makahawak muli ng malaking project. At kung magrereklamo ka, ang pintuan ay palaging bukas para sa iyong resignation. Napakamao si Bianca, ang dating reyna ng opisina ay magiging alila na ngayon ng babaeng tinawag niyang Chief. Tumingin si Isadora kay Bianca, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Ready to work, Bianca? Pakidala mga files na to sa opisina ko. Ngayon na. At nga pala, gusto ko ng kape. Black, no sugar. Just like how you treated me before. Sa sandaling yon, alam ng lahat ng bagong pamunuan ng Vanguard Group ay hindi na magiging pareho. Ang reyna ay hindi lang uupo sa trono. Nagsimula na siyang maglinis ng kanyang palasyo. Kung akala ni Isadora ay natapos ng laban matapos mapatahimik si Bianca, nagkakamali siya. Ang balita ng kanyang pagkakaluklok bilang Vice President for Operations ay nagdulot ng malaking lindol sa Board of Directors. Para sa mga matatandang direktor na ilang dekada na sa serbisyo, ang isang hamak na assistant na naging asawa lamang ng CEO ay walang puwang sa kanilang mesa. Sigurado ka ba dito, Isay? Tanong ni Vance habang nasa loob sila ng elevator patungo sa boardroom. Hinawakan niya malamig na kamay ng asawa. You don't have to prove anything to them. I can just fire those who oppose. No, Vance. Madiing sagot ni Isadora habang inaayos ang kanyang emerald suit. Kung gagamitin mo kapangyarihan mo para protektahan ako habang buhay na lang, iisipin na isa lamang akong palamuti sa tabi mo. Gusto kong ipatikim sa kanila ang bagsik ng isang Valderrama. Bumukas ang pinto ng boardroom. Bumungad kay Isadora ang 10 lalaki at 3 babae ng mga mukha'y tila gawa sa bato. Ang pinuno ng oposisyon, si Director Arturo Salazar, ay hindi malang tumayo nang pumasok sila. Sebastian, ano tong nabalitaan namin? Isang assistant ang gagawin mong VP? This is a corporation, not a family playground, bungad ni Salazar. Ang boses ay puno ng paghamak. Naupo si Isadora sa tapat ni Salazar, hindi naghihintay na alukin. Director Salazar, kung ang tinutukoy niyo ay ang 2 taon ko na bilang assistant, tama kayo. Pero sa loob ng 2 taon na yon, akong gumawa ng kalahati ng mga reports na pinapasa ni na Miss Bianca at ng iba niyang favorites. Alam ko, ang bawat butas sa inyong supply chain na nagdudulot ng 15% loss sa kumpanya buwan-buwan. Natahimik ang buong kwarto, nagkatinginan ng mga direktor. Anong alam mo sa supply chain? Hamon ng isa pang direktor. Inilabas ni Isadora ang kanyang tablet at mabilis na nag-project ng mga graph sa wall screen. Ang Vanguard Logistics ay gumagamit ng mga third-party contractors na may kaugnayan sa ilang kumpanya ni Direktor Salazar. Overpriced ang bawat delivery ng 20%. Sa madaling salita, ninanakawan yung sarili niyong kumpanya. Namutla si Salazar. That's a lie. Iniimbento mo lang yan. I have the receipts, Director. Literal na resibo, seryosong sabi ni Isadora. Bilang assistant nun, ako nag-aayos ng mga liquidation papers niyo. Akala niyo ba, hindi ko napapansin ang mga padding? Tumingin si Isadora kay Vance, na ngayon ay nakasandal sa kanyang upuan, ni bakas ng pagmamalaki sa mga mata. Pagkatapos ay muling hinarap si Isadora ang board. I am not here because I am the CEO's wife. I am here because I am the only one brave enough to fix the mess you've been hiding for years. Ngayon, sino sa inyong gustong unang bumoto para sa aking termination? Walang kumibo, walang nagtaas ng kamay. Ang mga leon ng Vanguard Group ay tila naging mga kuting sa harap ng babaeng dating tinatawag nilang manang.
Good! Tumayo si Isadora. Director Salazar, I'll see you in my office later. Pag-uusapan natin ang inyong resignation o ang inyong kulungan. Meeting adjourned. Paglabas nila ng kwarto, hindi napigilan ni Vance na yakapin si Isadora mula sa likuran. You were magnificent, Mrs. Vanguard. Nagsisimula pa lang tayo, Vance, bulong ni Isadora. Gusto kong malaman nila na ang reynang minaliit nila ay may hawak na palakol, hindi lang korona. Sa isang madilim at eksklusibong bar sa labas ng syudad, magkasamang nagiinuman sina Direktor Salazar at Bianca. Ang galit sa kanilang mga mata ay mas matindi pa sa alak na kanilang nilalaklak. Si Salazar ay kakaharapin ng investigasyon sa korupsyon, habang si Bianca ay tila isang alila na nagdadala ng kape sa babaeng dati inaapi lamang niya. Hindi ako makakapayag na isang hamak na assistant lang ang magpapabagsak sa akin. Nanginginig sa galit na sabi ni Salazar. Kailangan mawala si Isadora sa Vanguard at ang tanging paraan para mangyari yon ay kung mismo si Sebastian na magtataboy sa kanya. Gumisi ng mapait si Bianca. Alam ko ang kahinaan ni Vance. He is possessive and proud. Kapag nalaman niya na may lihim si Isadora, hindi niya ito mapapatawad. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Salazar. Bago naging assistant si Isadora, meron siyang nakaraan. Isang lalaki na hanggang ngayon ibaliw pa rin sa kanya. Si Marco Galvez, ang tagapagmana ng Galvez Shipping. At ang masarap na balita, si Marco ay matinding kaagaw ng Vanguard sa susunod na malaking bidding sa gobyerno. Paliwanag ni Bianca habang nilalabas ang ilang litrato sa kanyang bag. Ang mga litrato ay kuha ng kolehiyo pa si Isadora at Marco. Bagamat luma na, madaling manipulahin ang anggulo para magmukhang magkikita pa rin sila sa kasalukuyan. Samantala sa mansyon ng mga Vanguard, ang gabi ay tila puno ng tamis. Nakasandal si Isadora sa dibdib ni Vance habang pinapanood ang mga bituin mula sa kanilang balkonahe. Sa wakas, naramdaman ko rin ang paghinga ng maluwag, bulong ni Isadora. Hinaplos ni Vance ang buhok ng asawa. I'm proud of you, Isay, pero mag-iingat ka. Ang mga taong nasugatan mo, ang ego hindi basta-bastang susuko. They will strike when we least expect it. Alam ko, Vance, pero hanggat magkahawak tayo ng kamay, walang makakatibag sa atin, sagot ni Isadora. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasag nang tumunog ang telepono ni Isadora. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Isadora, kailangan nating mag-usap tungkol sa dokumentong kailangan mo para sa bidding. Alam kong ayaw mong malaman ni Vance ang tungkol sa atin. Magkita tayo sa dati nating tagpuan. Nanigas si Isadora. Hindi dahil may ginagawa siyang masama, kundi dahil alam niyang nagsisimula ng paninira. Ngunit bago pa niya mabura ang mensahe, napansin niya nakatingin na pala si Vance sa screen ng kanyang telepono. Ang kaninang mainit na tingin ng asawa ay biglang naging malamig. Isang pader ng pagdududa ang muling nabuo sa pagitan nila. Sino si M? Isadora? Tanong ni Vance sa boses na kasing lamig ng yelo. Hindi nakasagot agad si Isadora. Ang kanyang katahimikan ay tila naging kumpirmasyon sa isipan ni Vance. Hindi alam ni Isadora, ito ang unang hakbang na planong binuo ni Bianca at Salazar. Ang wasakin, ang pundasyon ng kanilang pagsasama, ang tiwala. Ang sikat ng umaga hindi sapat para tunawin ang namumuong yelo sa loob ng silid ni Vance at Isadora. Simula nang mabasa ni Vance ang mensahe mula sa misteryosong M, hindi na ito nagsalita. Ang bawat kilos ng asawa ay tila isang kalkuladong hakbang ng isang predator na nagmamasid sa kanyang biktima. Vance, hindi mo kailangan mag-isip ng masama. Si Marco Galvez yon, isang kaibigan mula sa kolehiyo. Paliwanag ni Isadora habang inaayos ang kanyang bag. Kaibigan o lalaking dapat ipakakasalan mo kung hindi lang naghirap ang pamilya niyo? Bulyaw ni Vance. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At bakit kailangan sa dati niyong tagpuan? Magkita? Kung tungkol ito sa trabaho, bakit hindi siya opisina? Dahil alam niya na binabantayan mong bawat galaw ko. Marco has information about the bidding leak, Vance. I'm doing this for Vanguard, ganti ni Isadora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at sakit. Huwag mong gamitin ang kumpanya para pagtakpan ng pakikipagkita sa kanya. Isadora, subukan mo lang na lumabas ng pinto at malalaman mong bagsik ko. Huling banta ni Vance bago to padabog na lumabas ng silid. Ngunit hindi si Isadora ang tipo ng babae na basta-bastang pasisiil. Alam niya na kapag hindi niya nakuha ang impormasyon mula kay Marco ay tuluyan ang babagsak ang Vanguard sa bidding laban sa gobyerno. Bitbit ang kanyang tapang, tumuloy siya sa napagkasunduang tagpuan.
Isang tahimik na cafe sa gilid ng lawa. Doon ay naghihintay si Marco Galvez. Mukha itong disenteng negosyante, ngunit may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Dumating ka rin, Isadora. Akala ko tuluyan mo nang ikinulong ng selosong bilyonaryong yon. Bungad ni Marco. Direct to the point, Marco. Nasa ng ebidensya na may tiktik si Salazar sa loob ng aming bidding team. Matapang na tanong ni Isadora. Easy, my queen. Magkape na muna tayo. Marami tayong dapat na pag-usapan tungkol sa atin. Ani Marco habang hinahawakan ng kamay ni Isadora sa ibabaw ng mesa. Mabilis na binawi ni Isadora ang kanyang kamay. Walang tayo, Marco. May asawa ako. Asawa? Yung lalaki hindi ka pinagkakatiwalaan? Tawa ni Marco. Sa hindi kalayuan, sa loob ng isang kotseng maitim na salamin, nakakuyom ang kamao ni Vance habang tinitignan ng kuha ng kanyang private investigator. Mula sa kanyang anggulo, tila magkadaupalat sina Isadora at Marco. Hindi alam ni Isadora ang cafe ay napapalibutan ng mga tauhan ni Vance at ang bawat salitang binitawan niya hindi naririnig ng asawa. Tanging ang mga galaw lamang nila ang nakikita nito. Biglang tumayo si Isadora nang mapansin niyang wala namang balak ibigay ni Marco ang dokumento. Nag-aaksaya lang ako ng oras sa'yo. Wait! Hinila ni Marco ang braso ni Isadora at pilitong niyakap. Bumalik ka na sa akin, Isadora. Hindi ka nararapat sa isang katulad ni Vanguard. Sa sandaling yun bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok si Vance na tila isang bagyong handang manalasa. Ang lahat ng empleyado at customer ay napako sa kanilang kinatatayuan sa tindi ng aurang dala ng CEO. Bitawan mo ang asawa ko bago ko tuluyang ipasarang kumpanya mo, Galvez. Malamig na utos ni Vance. Humarap si Isadora kay Vance. Ang mga mata ay puno ng luha. Vance, let me explain. Enough! Sigaw ni Vance. Tumingin siya kay Isadora na may halong pait. I thought you were different. I thought I finally found someone I could trust. But you're just like Bianca, a social climber who plays with hearts. Sampal ang nagisagot ni Isadora kay Vance. Natahimik ang buong cafe. Maniwala ka sa gusto mong paniwalaan, Vance. Pero hindi ko ipagpapalit ang dangal ko para sa isang lalaking hindi man lang kayang tignan ng katotohanan sa likod ng kanyang selos. Madiing sabi ni Isadora bago siya mabilis na lumabas. Iniwan ng dalawang lalaking tuliro sa kanyang tapang. Ang sampal na iniwan ni Isadora sa pisngi ni Vance ay hindi lamang marka ng galit. Ito ay marka ng kanyang paglaya mula sa pagiging asawang laging nagpapaliwanag. Habang mabilis siya naglalakad palayo sa cafe, hindi niya nilingon ang asawang naiwang tuliro. Hindi siya uuwi sa mansyon. May mas mahalaga siyang misyon. Ang tapusin ang larong sinimulan ni Salazar at Bianca. Imbis na magmukmok, dumiretso si Isadora sa isang lihim na IT hub sa labas ng Vanguard Tower. Gamit ang sarili niyang pera at koneksyong nabuo niya noong assistant pa siya, tinawagan niya isang henyo sa cybersecurity. Nakuha mo na bang access sa private server ni Director Salazar? Tanong ni Isadora. Ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Pasok na tayo, Mrs. Vanguard. Nakita ko ng mga deleted emails. Tama ka, hindi lang bidding documents ang binibigay nila kay Marco Galvez. Sinisiraan ka rin nila sa mga board members para mapatalsik ka. Bagong anibersaryo ng kumpanya, sagot ng hacker. Ngumisi ng mapais si Isadora. I-download mo lahat, ipadala mo sa lahat ng screen sa Vanguard Tower. Bukas ng 9:00 ng umaga. Kinabukasan at mas pera sa Vanguard Group ay mabigat. Nakaupo si Vance sa kanyang opisina, hindi nakatulog at puno ng pagsisising mga mata. Ngunit ang pride niya ay mas mataas pa sa gusaling tinitirhan niya. Inaasahan niya na papasok si Isadora para humingi ng tawad, ngunit laking gulat niya nang makitang walang asawa sa table nito. Eksaktong 9:00, ang lahat ng monitor sa buong kumpanya mula sa lobby hanggang sa elevator ay biglang nag-glitch. Lumabas ang mukha ni Bianca at Director Salazar sa isang video recording sa loob ng isang bar. Kapag napaalis na natin si Isadora, kontrolado na natin ang bidding. Malaki ang komisyon natin mula kay Galvez. Rinig na sabi ni Salazar sa video. Kasunod nito ay ang mga screenshots ng mga peking litrato ni Isadora at Marco na pinapa-edit ni Bianca. Ang buong kumpanya ay natahimik. Ang katotohanan ay nakapaskil sa bawat sulok. Bumukas ang pinto ng executive floor at pumasok si Isadora. Hindi siya mukhang pagod. Suot ang isang blood red blazer at itim na slacks, tila siya isang mandirigma na katatapos lang sa laban. Sa likod ni mga operatiba ng pulisya, diretso siyang naglakad patungo sa opisina ni Salazar at Bianca. The game is over, Director. Miss Monteverde, ihanda niyo na mga kamay niyo para sa posas at hindi para sa kape.
Isadora, pakinggan mo kami, pagsusumamo ni Bianca habang hinihila ng mga pulis. I'm done listening, malamig na sagot ni Isadora. Lumingon siya at nakita si Vance na nakatayo sa pinto ng kanyang opisina. Maputla at hindi makatingin ng diretso sa kanya, lumapit si Isadora sa asawa. Nilabas niyang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa at diniin ito sa palad ni Vance. Etong katotohanan ang hinahanap mo, Vance. Nailigtas kong kumpanya mo at napatunayan ko sarili ko. Bulong ni Isadora, sapat na para marinig lamang ng lalaki. Pero ang tiwalang sinira mo. Walang dokumento o bidding ang makakaayos niyan. I'm taking a leave. Don't look for me. Nilagpasan ni Isadora ang asawa habang ang mga empleyado ay nakatingin sa kanya na may matinding paggalang. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya vice president. Siya ang babae nagpabagsak sa mga higante na mag-isa. Ang mansyon ng mga vanguard na dati simbolo ng karangyaan ay tila naging isang malawak na sementeryo para kay Vance. Isang linggo nang nakakalipas simula nang iwan ni Isadora ang kanyang singsing at simula noon, ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkakamali. Hindi kumakain ng maayos si Vance. Ang kanyang mga mata ay may malalim na itim na bilog at ang dati niyang maayos na suot ay gusot-gusot na. Wala siyang ibang ginawa kundi panoorin ang mga CCTV footage kung saan huling nakita si Isadora. Ang kanyang tindig, ang kanyang tapang at ang huling tingin nito na puno ng pait. Sir, kailangan niyo pong pumirma sa mga dokumentong ito. Ang mga board members ay nagtatanong na kung kailan babalik ang VP. Maingat na sabi ng kanyang bagong sekretary. Umalis ka, malamig na tugon ni Vance. Huwag kang babalik hanggat hindi mo nahanap kung nasaan ang asawa ko. Ngunit hindi alam ni Vance, hindi nagtatago si Isadora. Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang moderno at matayog na gusali, isang bagong kumpanya ang mabilis na umuusbong, ang Valderrama Global Solutions. Suot ang isang puting power suit, nakatayo si Isadora sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina. Sa tulong ng kanyang mga naipon at ng mga kliyente humanga sa kanyang gila sa Vanguard, nagawa niyang itayo ang sariling imperyo sa loob lamang ng maikling panahon. Ma'am, tumatawag na naman po si Sir Vance. Ito na ang pang-100 tawag niya ngayong araw, ulat ng kanyang assistant. I-block mong number niya, walang emosyon na sagot ni Isadora. At ihanda ang presentation para sa bidding bukas. Ang kumpanyang lalabanan natin, ang Vanguard Group. Kinabukasan naganap ang pinakahihintay na bidding para sa pinakamalaking tech project ng taon. Pumasok si Vance sa hall, umaasang makikita ang asawa at hindi siya nabigo. Doon sa gitna ng silid nakita niya si Isadora, pero hindi na ito ang asawang humihingi ng atensyon niya. Ito ng kanyang pinakamahigpit na karibal. Nang matapos ang bidding, nakuha ng Valderrama Global ang kontrata, natalo ang Vanguard sa kauna-unahang pagkakataon sa ilalim ng pamumuno ni Vance. Mabilis na hinarang ni Vance si Isadora sa parking lot. Isay, please. Kailangan nating mag-usap. Patawarin mo ko. Naging bulag ako sa selos. Huminto si Isadora pero hindi lumingon. Selos? Hindi selos ang pumatay sa atin, Vance. Ang kawalan mo ng respeto sa kakayahan kong tumapos sa atin. Akala mo ba palamuti lang ako? Ngayong tinalo kita sa sarili mong laro, ramdam mo na bang halaga ng manang na pinakasalan mo? Isay, bumalik ka na. Gagawin ko lahat. Luluhod ako sa harap mo. Ibibigay ko lahat ng posisyon sa Vanguard. Humarap si Isadora. Ang kanyang mga mata ay nagninining sa determinasyon. Hindi ko kailangan ng posisyon sa kumpanya mo, Vance. Dahil ngayon, ako ng kompetisyon mo. See you in the next bidding, Mr. Vanguard. Sumakay si Isadora sa kanyang sasakyan at mabilis na humarurot palayo. Iniwan si Vance na nakatayo sa gitna ng ulan. Ang hari ng isang imperyong unti-unti na naglalaho dahil sa kanyang sariling pride. Ang gabi sa Maynila ay tila nakikiramay sa bigat ng nararamdaman ni Isadora. Habang sakay ng kanyang sasakyan, pauwi mula sa isang matagumpay na network event. Hindi niya magawang ngumiti. Ang bawat tagumpay ng Valderrama Global ay tila may kasamang pait dahil walang lalaking dati pangarap niyang pagsilbihan. Ang lalaki ngayon ay kanyang mortal na kaaway sa negosyo. Ma'am, parang may sumusunod sa atin. Kinakabahang ulat ng kanyang driver. Tumingin si Isadora sa side mirror. Isang itim na SUV ang mabilis na bumubuntot sa kanila. Bago pa siya makasagot, isang malakas na busina ang narinig niya mula sa kabilang kalsada. Isang truck na nawalan ng preno at dire-diretsong bumangga sa sumusunod na sasakyan. Ang sasakyan ni Vance. Vance! Sigaw ni Isadora. Hindi niya inisip ang sariling kaligtasan. Pinahinto niyang kanyang sasakyan
at mabilis na tumakbo patungo sa nag-aapoy na SUV. Nakita niya si Vance sa loob, dugo ang nakasandal sa manibela at walang malay. Ang kotseng sumusunod sa kanya ay hindi pala banta, kundi nagsisilbing protection niya. Patuloy na kahit itaboy siya ni Isadora, lihim pa rin siyang binabantayan ni Vance. "Vance, gising! Huwag mo akong iiwan!" sigaw ni Isadora, habang pilit na binubuksan ang pinto ng sasakyan. Sa tulong ng ilang nakasaksi, nailabas nila si Vance bago tuluyang lamunin ng apoy ang sasakyan. Habang naghihintay ng ambulansya, nilagay ni Isadora ang ulo ni Vance sa kanyang kandungan. Ang kanyang puting power suit ay namantsahan na ng dugo, ngunit wala siyang pakialam. "Isay," pabulong na tawag ni Vance. Nang bahagyang magkamalay, "I'm sorry, I just wanted to keep you safe." "Huwag kang magsalita, Vance. Nandito na ako," hagulo ni Isadora. Sa sandaling yon, ang lahat ng galit at pride na binuo niya sa loob ng ilang linggo ay gumuho. Naunawaan niya na sa likod ng pagiging mapagmataas ni Vance, ang tanging alam nitong paraan ng pagmamahal ay ang protektahan siya, kahit na sa maling paraan. Sa ospital, nanatili si Isadora sa labas ng emergency room. Dumating ang pamilya ni Vance at ang ilang board members, ngunit wala siyang kinakausap. Ang kanyang singsing na iniwan niya noon sa palad ni Vance ay nakita niyang nakasuot sa isang pintas na nasa leeg ng asawa, isang patunay na kailanman hindi siya nito binitawan. Lumapit ang doktor at nagbigay ng balita. Ligtas na si Vance, ngunit kailangan nito ng mahabang panahon para gumaling. "Ma'am, kailangan na nating umalis. May meeting pa kayo sa mga investors bukas ng umaga," paalala ng kanyang assistant. Tumingin si Isadora sa pinto ng kwarto ni Vance. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng mga dugo ng asawa. "I-cancel mo lahat," malamig ngunit determinadong sabi ni Isadora. "Hindi ako aalis sa tabi niya. Ang Valderrama Global ay kaya nang tumayo ng mag-isa. Pero ang asawa ko, kailangan ako." Ito ang unang pagkakataon na tinawag niyang muli si Vance na asawa. Isang senyales ng digmaan sa pagitan nila ay pansamantalang natigil. Ngunit ang mas malakas na pagsubok ay kung paano nila bubuuin ang tiwalang matagal nang nadurog. Ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor ang tanging bumabasag sa katahimikan ng private suite ni Vance. 3 araw nang hindi umaalis si Isadora sa tabi ng asawa. Kahit ang kanyang mga tauhan sa Valderrama Global ay sa ospital na nagdadala ng mga papeles na dapat niyang pirmahan. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Vance. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Isadora na bakas ang pagod ngunit punong-puno ng pag-aalala. "Isay," pabulong na tawag ni Vance. "Nandito ka pa. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang mamatay nang hindi mo nababayaran lahat ng sakit na idinulot mo?" Biro ni Isadora, bagamat may luha sa kanyang mga mata. Kinuha niyang basa ng tubig at inalalayan ang asawa. "I'm sorry, Isadora, sa lahat." Hawak ni Vance ang kamay niya, mahigpit na tila natatakot na kapag binitawan niya ito ay maglalahong muli ang asawa. "Nang makita kitang paalis sa parking lot noong gabing yun, doon ko na-realize na mas takot akong mawala ka kaysa matalo sa kahit na anong negosyo. Vance, ang pag-ibig na walang tiwala ay parang bahay na gawa sa baraha. Isang ihip lang, kuguho," seryosong sabi ni Isadora. "Nandito ako dahil asawa mo pa rin ako. Pero hindi ibig sabihin noon ay ayos ng lahat." Bago pa makasagot si Vance, bumukas ang pinto. Hindi ang doktor ang pumasok, kundi si Marco Galvez. Ang kanyang itsura ay hindi ng disenteng negosyanteng nakita ni Isadora sa cafe. Ngayon ay bakas sa kanyang desperasyon at galit. "How touching," napait na sabi ni Marco habang nakatingin sa mag-asawa. "Nakaligtas ka pala sa aksidente, Vanguard. Pero wag kang magdiwang ng maaga." Mabilis na tumayo si Isadora at humarang sa harap ng kama ni Vance. "Anong ginagawa mo dito, Marco? Wala ka nang puwang dito." "Nandito ako para bawiin ang sakin," banta ni Marco. "Dahil sa pinagawa niyo ni Vance, bumagsak ang Galvez Shipping. Ang tatay ko inatake sa puso dahil sa kahihiyan. Sa tingin niyo ba hayaan ko kayong maging masaya habang wasak ang pamilya ko?" Inilabas ni Marco ang isang folder at inihagis sa kandungan ni Vance. "Basahin mo yan, Sebastian. Bago ka tuluyang magtiwala sa queen mo, tignan natin kung sinong tunay na traidor sa bidding na naganap." Naniga si Isadora. Sa loob ng folder ay mga bank transfers na nagpapakita ng kumpanya ni Isadora. Ang Valderrama Global ay tumanggap ng pondo mula sa isang offshore account na konektado sa mga kalaban ng Vanguard Group bago pa man mangyari ang aksidente.
Isay, tanong ni Vance. Ang pagdududa ay muling gumuhit sa kanyang muka. Hindi ko alam ang tungkol dyan, Vance. It's a setup, sigaw ni Isadora. Tumingin siya kay Marco na may matinding puot. Hanggang kailan mo balak gamitin ang maruming larong ito? Setup? Ang ebidensya hindi nagsisinungaling, ngumisi si Marco. Pumili ka, Vance. Pakakasalan mong babaeng ito na dahan-dahang kinakain ng kumpanya mo o makikipagtulungan ka sa akin para bawiin ang lahat. Tumingin si Isadora kay Vance. Naghihintay kung maniniwala ba ito sa kanya o muling susuko sa selos at hinala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Isadora. Kung gusto mo akong sirain, Marco, galingan mo pa. Hamon ni Isadora. Vance, kung pipiliin mong maniwala sa kanya kaysa sa akin pagkatapos ang lahat na nangyari, hindi na ako muling lilingon sa'yo. Ang desisyon ay nasa sayo. Natahimik ang buong silid. Ang marupok na tulay na sinisikap nilang buuin ay muling nanganib sa bawat mawasak bago pa man ito matapos. Ang katahimikan ni Vance habang tinitignan ang mga dokumento ni Marco ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Isadora. Ngunit imbis na umiyak o magpaliwanag, tumayo ng tuwid si Isadora. Ang kanyang mga mata hindi nagpapakita ng takot kundi na isang mapanganib na kalmado. Vance, 3 segundo. Sinimulan ni Isadora ang boses ikasing lamig ng bakal. 3 segundo para magdesisyon kung lalabas ka sa kwartong ito kasamang mga basura ni Marco o mananatili ka sa tabi ko habang tinatapos kong lalaking ito. Hindi pa nakakasagot si Vance nang biglang kinuha ni Isadora ang kanyang laptop mula sa kanyang bag na nasa sofa. Mabilis ang kanyang mga daliri sa pagtipa. Marco, akala mo ba ikaw lang ang may kayang mag-imbento ng ebidensya? Tanong ni Isadora. Ang off-your account na sinasabi mo, pinasok ang pondo doon at eksaktong 2 oras bago ka pumunta dito. At ang IP address na ginamit para sa transfer, galing sa sarili mong opisina sa Galvez Shipping. Namutla si Marco. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako. Talaga? Lumingon si Isadora sa isang security camera sa sulok ng kwarto. Vance, nung pumasok ako dito bilang asawa mo, hindi lang ako nagdala ng prutas. Naglagay ako ng sarili kong signal jammer at tracker. Marco, bawat salitang sinabi mo dito ay nakarecord at nakastream live sa legal department ng Vanguard at sa mga otoridad. Biglang tumawa ng mahina si Vance mula sa kanyang kama. Ibinaba niya ang folder at tumingin kay Marco na may halong pait at pangungutya. Marco, masyado mong minaliit ang asawa ko, sabi ni Vance. Ang kanyang boses ay bumabalik sa dati nitong otoridad. Sa tingin mo ba'y maniniwala ako sa mga papel na ito? Ang dahilan kung bakit hindi ako kagad ng salita ay dahil hinihintay ko na makapasok ka sa bitag na inihanda ni Isadora. Pinapanood kita kung paano may ilubog ang sarili mo. Vance, alam mo? Gulat na tanong ni Marco. Simula nang magising ako, Isadora already told me about your possible move. Pag-amin ni Vance, we were playing you, Marco, just like how you played us before. Naniga si Marco sa kanyang kinatatayuan nang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 pulis kasamang head of security ng Vanguard. Mr. Galvez, you are under arrest for corporate espionage, defamation, and attempted extortion, deklara ng pulis. Habang inihila si Marco palabas, lumingon ito na may huling hirit ng galit. Hindi pa ito tapos. Babagsak din kayong 2. Ang mga taong nasa baba lang ang bumabagsak, Marco. Kami, nagsisimula pa lang kaming lumipad, huling hirit ni Isadora, bago tuluyang naisarang pinto. Nang sila na lang 2, lumapit si Isadora sa kama ni Vance. Napabuntong hininga siya, ang lahat ng tensyon ay tila biglang nawala. You really trusted me? Mahinang tanong ni Isadora. Hinila ni Vance ang kamay ng asawa at pinaupo ito sa gilid ng kama. I learned my lesson the hard way, Isay. No more doubts. No, higit na mahalaga sa akin kaysa sa'yo kahit pa ibigay mo sa kalaban ng buong Vanguard. Ibibigay ko pa rin ang susi sa'yo. Huwag kang mag-alala, ngiti ni Isadora habang sinasandal ng kanyang ulo sa balikat ng asawa. Hindi ko ibibigay ang Vanguard. Bala ko tong bilhin. Gamit ang kumpanya ko para maging isang dambuhalang imperyo tayong 2. Tumawa si Vance. Isang tunog ng pag-asa, ngunit sa likod ng kanilang tagumpay, may isang huling revelasyon na kailangang harapin si Isadora. Isang lihim tungkol sa kanyang sariling pamilya na siyang magiging susi sa kanyang huling paghihiganti. Habang nagpapagaling si Vance, hindi tumigil si Isadora sa paghalukay sa mga dokumentong nakuha niya mula sa mga server na Director Salazar. Bago ito maaresto, may isang folder na naka-encrypt ng matindi. Isang file na may petsang 10 taon nang nakakalipas.
Ang taon kung kailan bumagsak ang negosyo ng kanyang ama at ito ay namatay sa atake sa puso. Sa tulong ng kanyang IT team, nabuksan ang file. Nalamig ang buong katawan ni Isadora nang mabasa ang mga dokumento. Ang pagbagsak ng Valderrama Construction ay hindi isang aksidente o dahil sa maling pamamahala. Ito ay isang planadong pagsabotahe na pinangunahan ni Direktor Salazar kasama isang lihim na kasosyo, ang ama ni Bianca Monteverde. Isadora, bakit namumutla ka? Tanong ni Vance habang sinusubukang umupo mula sa kanyang kama. Iniharap ni Isadora ang tablet sa asawa. Vance, hindi lang dahil sa korupsyon sa Vanguard kaya gusto kong paalisin ni Salazar. Takot sila. Takot silang malaman ko na sila ang pumatay sa pangarap ng tatay ko. Sila ang dahilan kung bakit kami naghirap. Nagtama ang bagang ni Vance, kaya pala ganun na lang ang gigil ni Bianca sa iyo. Alam nilang totoo. Alam nilang ikaw ang tagapagmana ng taong ninakawan nila. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Isadora. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luha. Ang huling bahagi ng kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa kanyang dignidad bilang asawa, kundi tungkol sa katarungan para sa kanyang ama. Vance, kailangan nating magpatawag ng isang emergency shareholders meeting. Hindi bilang mag-asawa, kundi bilang ang dalawang pinakamalaking stockholder ng Vanguard Group, deklara ni Isadora. Anong plano mo, Isay? I-merge natin ang Valderrama Global at ang Vanguard Group. Buburahin natin ang bakas ng mga Salazar at Monteverde sa kumpanyang ito. Gagawin nating legal ang bawat sentimong ninakaw nila at ibabalik natin sa mga tunay na biktima. Paliwanag ni Isadora. Ang kanyang aura ay tila isang reynang handa ng magdeklara ng huling digmaan. Kinabukasan sa gitna ng boardroom, nagtipon ng mga natitirang direktor. Sa gitna nila ay nakatayo si Isadora. Suot ang kanyang pinakasopistikadong itim na suit. Pumasok si Vance na kahit na may saklay pa ay hindi nabawasan ng otoridad. Ngayong araw, simula ni Isadora, habang nilalagay ang mga ebidensya ng sabotahe sa mesa. Hindi lang natin pag-uusapan ang kinabukasan ng Vanguard. Pag-uusapan natin ang pagbabayad ng utang ng mga taong nagtago sa likod ng mga titulong ito. Ipinakita niya ang koneksyon ng pamilyang Monteverde at Salazar sa pagbagsak ng Valderrama Construction. Ang mga direktor na dati ay kakampi kay Salazar ay hindi makatingin ng diretsyo. I am officially filing a civil and criminal case against the Monteverde state, madiing sabi ni Isadora. And as the new majority owner of the combined Vanguard, Valderrama Group, I am stripping every person involved of their shares and benefits. In short, you are all bankrupt. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang hustisyang 10 taon nang nakabinbin ay sa wakas ay nakamit na. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tawag ang natanggap ni Vance. Vance, may problema, bulong ni Isadora nang makitang mukha ng asawa. Si Bianca, nakataka siya sa custody ng mga pulis. At balitang papunta siya dito, babala ni Vance. Hindi natakot si Isadora. Sa halip, inayos niyang kanyang buhok at tumingin sa pintuan. Hayaan mo siyang pumasok. Gusto kong makita niyang itsura ng taong hindi niya kailanman mapapantayan. Ang gusali ng Vanguard Valderrama Group ay balot ng katahimikan pagkatapos ng mainit na meeting. Ngunit sa labas, ang langit ay tila nagbabadya ng isang unos. Habang nagliligpit si Isadora ng kanyang mga gamit sa kanyang bagong opisina, naramdaman niyang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Masyado ka namang kampante, Isadora. Akala mo ba ay tapos ng lahat dahil lang nakuha mong kumpanya? Mabilis na humarap si Isadora. Doon sa may pintuan, nakatayo si Bianca. Malayo na ito sa sopistikadong babae na kilala ng lahat. Gustot ang kanyang suot. Gulo-gulo ang buhok at ang kanyang mga mata ay nanilisik sa desperasyon at baliw na galit. May hawak siyang isang maliit na baril na nakatutok ng diretsyo sa dibdib ni Isadora. Bianca, ibaba mo yan. Huwag mong dagdagan ng kasalanan mo, mahinaong sabi ni Isadora, bagamat mabilis ang tibok ng kanyang puso. Kasalanan? Ikaw ang may kasalanan. Inagaw mo sa akin ang lahat. Ang posisyon ko, ang reputasyon ko at si Vance. Sigaw ni Bianca. Ang boses ay nanginginig. Dapat naging assistant ka na lang habang buhay. Dapat na natili ka na lang ng manang. Hindi ko inagaw sa iyo, Bianca. Binabalik ko lang ang kinuha ng pamilya mo sa pamilya ko. Sagot ni Isadora habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang yaman na pinagmamalaki mo ay galing sa dugo at pawis ng tatay ko. Hindi ka Reyna, Bianca. Isa kang magnanakaw na nakasuot ng gown. Shut up! Mamatay ka na!
Akmang kakalabitin ni Bianca ang gatilyo nang biglang bumukas ang pintuan. "Bianca, stop!" sigaw ni Vance. Dahil sa gulat bahagyang lumingon si Bianca. Ginamit ni Isadora ang pagkakataong iyon, hindi siya nagtago. Sa halip ay mabilis nang sinipa ang kamay ni Bianca na may hawak na baril. Tumalsik ang sandata sa kabilang dako ng silid. Sinubukan ni Bianca na saktan si Isadora gamit ang kanyang mga kuko, ngunit mas mabilis ang bida. Hinawakan ni Isadora ang magkabilang braso ni Bianca at malakas itong itinulak sa pader. "Sa loob ng 2 taon, tiniis kong bawat sampal at ang lait mo," madiing sabi ni Isadora. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad. "Ngayong gabi, tinatapos ko ng kapangyarihan mo sa buhay ko." Isang malakas na sampal ang binigay ni Isadora kay Bianca. Isang sampal para sa kanyang ama at isa pa para sa lahat ng mga taong minaliit nito. Napaupo si Bianca sa sahig, umiiyak at nagmamakaawa habang pumapasok ang mga security guard para tuluyan siyang dalahin sa mga pulis. Sa pagkakataong ito, wala nang takas. Ang it girl ng Vanguard ay tuluyan na naging isang bilanggo. Nang mawala ng gulo, nilapitan ni Vance si Isadora. Nanginginig pa rin ang mga kamay ng babae. "Isay, ayos ka lang ba?" "I'm sorry. Dapat hindi kita iniwang mag-isa." Humarap si Isadora sa asawa at niyakap ito ng mahigpit. "Ayos lang ako, Vance. Sa wakas, wala na tayong anin na kinatatakutan. Malaya na tayo." "Malaya na tayo, my queen," bulong ni Vance habang hinalikan ang noo ng asawa. Ngunit bago sila tuluyang magdiwang, may isang sorpresa pang inihanda si Vance para kay Isadora. Isang sorpresang magaganap sa huling kabanatang hindi mo malilimutan. Ang simoy ng dagat sa pribadong isla ng mga Vanguard sa Palawan ay tila may dalang himig ng tagumpay. Ang buong paligid ay nababalot ng mga puting orkidya at mga kumukutitap na kristal na sumasalamin sa gintong sinag ng papalubog na araw. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, ang tunay na highlight ng hapon ay ang babaeng naglalakad ngayon sa gitna ng pasilyo. Si Isadora Isay Valderrama Vanguard. Wala nang maluluwag na blazer at makapal na salamin. Suot ang isang custom-made serpentina gown na gawa sa French lace at pinalamutian ng mga maliliit na diamante. Mukha siyang diyosa. Si Isadora. Ang bawat takpang niya sa ibabaw ng puting buhangin ay may dalang otoridad at gilas. Isang malayong malayo sa manang na assistant na dati pinagtatawanan sa lobby ng kumpanya. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Sebastian Vance Vanguard. Kitang-kita ng lahat mula sa mga makapangyarihang negosyante hanggang sa mga empleyadong inimbitahan. Ang pamumuo ng luha sa mga mata ng kinatatakutang CEO. Nang makarating si Isadora sa harap ni Vance, kinuha ng lalaki ang kanyang kamay at tinalikan ito ng may matinding paggalang. "You are the most beautiful sight I have ever seen, my queen," bulong ni Vance na narinig ng lahat dahil sa suot nilang lapel na mics. Nagsimulang seremonya, ngunit ang pinaka-trending na sandali ay ang kanilang wedding vows. "Sebastian," simula ni Isadora, ang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. "Minahal kita, noong tanging kaya ko lang ibigay ay ang katapatan ng isang assistant. Tinis kong dilim dahil alam ko na may liwanag sa dulo ng ating pagpapanggap. Ngayong gabi, hindi lang ako nanunumpa bilang asawa mo. Nanunumpa ako bilang katuwang mo sa pagpapatakbo ng ating imperyo. To the woman they called cheap and manang, I am now the woman who owns half of your world." Nagpalapakan ng mga tao sa social media ang hashtag na #The Vanguard Queen at #From Assistant to Owner ay nagsimulang mag-trend. "Isadora," sagot ni Vance habang tuluyang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. "I was a king without a soul until you came. Akala ko kailangan kitang protektahan. Pero ikaw ang nagligtas sa akin mula sa sarili kong kadiliman. Binibigay ko sa'yo hindi lang ang puso ko, kundi ang bawat tagumpay ng Vanguard Valderrama Group. I am not your boss, Isadora. I am your most loyal soldier." Matapos ang matamis na I do at ang mapusok na halik na nagpaliyab sa gabi, dinaos ang ingrandeng reception. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling sorpresa ang inihanda ni Isadora. Tumayo siya sa gitna ng stage, hawak ang isang baso ng champagne. Para sa lahat ng mga taong minaliit, inapi at sinabihang walang mararating dahil sa kanilang itsura o katayuan sa buhay. "Uminom tayo dahil ang tagumpay hindi para sa mga pinanganak ng nasa itaas, kundi para sa mga matatapang na kayang umakyat mula sa ibaba." Sa likod niya, isang dambuhalang screen ang bumukas. Hindi mga litrato ng kasal ang lumitaw, kundi ang anunsyo ng Valderrama Scholars Program.
Isang pundasyon na magbibigay ng libreng pag-aaral at trabaho sa mga libo-libong mahihirap na estudyante. This is my legacy, deklara ni Isadora. Sa huling sandali ng gabi, habang nagsasayaw ang mag-asawa sa ilalim ng makulay na fireworks, bumulong si Vance. Masaya ka ba, Isay? Ngumiti si Isadora at sumandal sa balikat ng asawa. Higit pa sa masaya, Vance. Dahil sa wakas, hindi lang ako ang reyna ng buhay mo. Ako na ang reyna ng sarili kong tadhana. Ang huling frame ng video na kumalat online ay ang masayang mukha ni Isadora habang nakatingala sa langit. Isang simbolo ng babae nang gagaling sa putik pero nagniningning na parang diamante. 5 taon nang lumipas. Ang dating Vanguard Tower ay meron na ngayong bagong karatula sa tuktok nito, VV Global Headquarters. Ngunit sa loob ng opisina ng presidente, hindi ang malamig na otoridad ang nananaig, kundi ang amoy ng sariwang kape at ang tunog ng masiglang tawanan. Nakatayo si Isadora sa tapat ng dambuhalang bintanang salamin, pinagmamasdan ang mabilis na galaw ng syudad sa ibaba. Wala ng kanyang maluluwag na blazer. Suot niya ngayon ng isang eleganteng kulay asul na silk dress. Sa kanyang leeg ay nagniningning pa rin ang singsing na dati tinatago niya. Ngayon ay nakasuot ng na maayos sa kanyang daliri, katabi ng kanyang wedding band. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang babae. Humigit kumulang, 4 na taong gulang na may dalang drawing. Kasunod nito ay si Sebastian. Nabagamat may konting guhit ng katandaan sa gilid ng mga mata, ay bakas pa rin ang kisig at labis na pagmamahal sa kanyang paningin. "Mommy, look! I drew a queen with a big tower," masayang sabi ng bata. Binuhat ni Isadora ang anak at tinalikan sa pisngi. "Napakaganda, kasing ganda mo. Alam mo ba, baby, ang mga reyna hindi lang nakatira sa tore. Sila rin ang nagtatayo nito." Lumapit si Vance at niyakap ang mag-ina mula sa likuran. "At ang mga reynang tulad ng mommy mo ang dahilan kung bakit matatag ang toring ito." Sa sumunod na sandali, kinuha ni Isadora ang isang kopya ng Forbes magazine sa kanyang mesa. Ang cover story, The Valderrama Method. How one woman redefined corporate leadership. Sa loob ng artikulo, binanggit ang kwento ng isang assistant na naging CEO. Hindi na ito tinitignan bilang isang iskandalo, kundi bilang isang inspirasyon sa buong mundo. Nakatanggap din siya ng balita tungkol kay Bianca at Salazar. Sila ay nanatiling nasa loob ng piitan. Unti-unting kinakain ng pagsisisi habang pinapanood mula sa maliit na telebisyon ng bawat tagumpay ni Isadora. Para kay Isadora, wala na siyang puot. Ang pinakamatamis na paghihigante ay hindi ang makitang nagdurusang kaaway, kundi ang mabuhay ng marangal at masaya habang nakakalimutan na sila ng mundo. Bago lumubog ang araw, naglakad ang pamilyang Vanguard Valderrama palabas ng gusali. Huminto si Isadora sa lobby at tumingin sa mga bagong hired na assistants. Nakita niyang isang babaeng nakayuko, may makapal na salamin at tila nahihiya sa kanyang itsura. Lumapit si Isadora dito, tinawakan ng balikat ng babae. "Huwag kang laging nakayuko," bulong ni Isadora ng may ngiti. "Hindi mo makikita ang korona mo kapag nasa sahig ang tingin mo." Nagangat ang tingin ng babae, gulat at puno ng pag-asa. Sa huling sulyap ni Isadora, sa gusali bago pumasok sa kanilang sasakyan. Alam niyang ang kwento niya ay hindi lang kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng isang babaeng minaliit, tinapakan at tinawag na hamak, ngunit piniling tumayo, lumaban at maging sarili niyang bayani. Ang manang ay wala na. Ang queen ay narito na para manatili.